Tatang Joel! Ganito yung setup eh. Ganito setup ng bahay niya eh. Wall mirror. Grabe. Para sa kung nilalagay ka po pito ha. Kami nang bahala dyan. Maglilinis pa kami. Ang bigas-bigas na ng ano. December 12 po ngayon mga Karohos. Medyo late nga lang po yung ating upload. Delay po tayo ng mga ilang araw. Ayan, bago po ang lahat, binabati ko si Kuya Dindo ng happy birthday. Ayan, Kuya Dindo, more birthdays to come pa. And more project pa sa atin. So ito mga Karohos, papunta tayo ng hardware. Tayo papadeliver ng mga tubular dito sa ating ongoing project sa phase 3. At saka pupunta rin tayo mamaya ng Anyana. And updating po tayo sa mga ongoing project natin dito sa Lumina. Kaya ito, samahan niyo muli kami. Kaya araw po na, araw ng Webes, mula umaga hanggang hapon. And enjoy watching po. Let's go. Tara. Hindi, ilan ang... Isa lang eh. Isa lang? Sabi ko nga tatlo eh. Puro 1/4 na yung natira. Ayaman na, okay naman na yung isa. Pinadala ko yung isa. Bali ang ano yun sa Anyana. Anyana, nandun na. Kasi ba? Tinatanong ko naman sila kung saan. Sige. Hey boss, morning. Good morning po ate. Bali ano, 6 na 2x3. Isa lang yung 2x6 no? Isang 2x6, 13 2x2. 2x2. Tapos isang box ng ordinary welding rod, 10. Ay, Hindi, ano mo na lang. convert ko na lang yung... Sige. Tapos ano, 10 cutting disc. Tapos 2 galon ng epoxy primer. Meron ako yun. Okay. Labas yung... Thank you po. Order muna tayo rito ng mga tubular. Then gagamitin yung saan. Ongoing project natin sa phase 3 para sa bubong at harapan. Yung fence screens. Tara. Ayan, may karagdagan pa na no? 1x3, 5, 4 na 1x1. Puro 0.5 te ha. Thank you po. Eh, hindi pa po tayo umalis, bali nagpadagdag pa ako kasi yung mga bakal na mga binanggit ko, tubular, kasama na yung gate and grills doon. Tapos may previous tayo, martilyo. Dadali natin sa ginagawa nila Kuya Doming. Punta muna tayo rito sa phase 3. Ayan, yung mga in-order ko dun sa hardware, dito po lahat yon. So pinulano ko na, pinulblast ko na yung mga tubular para isang deliveryhan na lang naman. Kasi alam na po namin lahat ng bilang na ginagamit po namin dyan. So yung nabanggit nyo na 2x6, dito kasi sa phase 3, bawal po yung mga nakausli yung gutter sa harap. Ayan na. So sunod na lang po kami sa ano, sunod na lang po kami. Pero may may violation na to dahil sa color combination na ginagamit namin sa harapan ng bahay. Pero yung gutter kasi, ano po kasi yun, lumalagpas pa po kasi sa sukat yun. Kaya ginagawa namin inside gutter. So hindi naman po maganda naka-gutter ka tapos ipapantay mo rito sa poste. Hindi naman po maganda yan. Kaya ang gagawin po namin dito, yung kadalasan na ginagawa namin sa renovation, yung kita yung 2x6 na tubular. Tapos inside gutter tayo na stainless. Yan na. Ito na nga po pala yung mga nagagawa rito. Ito yung sa tiles na ginamit namin. Bali 30x60 po ito. Tapos hinati na lang po namin sa gitna. Yan na. Tapos simula sa baba hanggang sa taas, meron po siyang tiles din paikot sa poste. Ito yung installer natin si Bilog. Good morning Log. Good morning. Yan, good morning. Dali yung mga bakal po na yon, bukas ano na, bukas Friday bukas, Saturday sunod, may plano silang pasukan daw sa linggo para magkaroon lang ng framing to. Malagyan natin ng framing. Rusty, good morning. Good morning. Yan, si Rusty sinisinsil na yung mga ibang
part po ng paglalagyan ng outlet natin. Dito tuloy-tuloy pa rin yung electrical. Good morning po Kuya Boy, good morning. Yan. Kaya po yung sa ano, abang ka na. Yan sa mga bulada. Yan, merong ilaw yan. Kaya habang hindi pa po nalalagyan ng kisa nito, yan na mag-aabang na. Ayun o, nakalusot na nga yata yun ako yan. Isa. 3-way na. Yan. Puro ano po ito lahat mga karos, bago lahat ng wire. Hugot lahat. Hindi tayo magpapakit ng supply na ako sa gilid na lang. Sa gilid na lang po. Sana lang naman ang bubuhayin din eh. Okay, ito. Kahit pagtiyan eh. Sige ha. Hindi ko malaw ng pumunta eh. Ready ka sa ano ha, 110. Oo. Mag-ready ka na lang. Mapapakilala din ng 110. Aha. Hanapin ko pa yung lane nila ito babae. Sa nagtatanong nga pala ito yung ginagawa namin kung bakit na-extend yung step niya. So pag hindi po kasi na-extend niya, maliit lang po to. Yan, nasa 20 mahigit lang. So ito laking bagay din. Ito kulang pa nga to eh, dito banda. Tapos sa wood planks po yung gagamitin dito. Yung wood planks. Ganda to pag natapos. Kasi ano naman talaga ang dapat nilalagay dyan, wood planks. Kadalasan tiles na lang kasi mas madali at saka syempre budget. Yung aircon nga pala nito dito namin nilalagay. Yan, kaya may binabakbak po si Rusty rito. Pag dito na po natin nilagay, sobrang ano na po siya, sobrang sikip na. Wala nang paglalagyan. Matatabunan na yung bintana. Yan, dire-diretso lang po yung trabaho rito mga Karaw House. Yan, medyo yung ano natin, yung vlog natin, na-adjust lang siya. Kasi may vlog tayo ng linggo, may vlog po tayo nung mga finish project. Kaya na-adjust, siguro advance na tayo ng ano. Siguro late tayo ng 2 araw na vlog. Pero araw-araw naman po, ongoing yung ano natin, yung mga project natin. Update tayo rito sa project natin sa phase 1. Ayan, row house po to na may 9 square meter na corner area. Mark, good morning Mark. Good morning pa. Ayan. Kuya Doming, good morning po. Ayan na, Kuya Doming. Ayan. Ay, salamat man. Oo. Ayan, free, galing sa hardware. Maganda yung pagkakabuhos ng poste doon sa kabila. Sana ganun din dito Kuya. Ayun o. Yan, wag tayo mahiyang mag-request sa kanila. Pagka nag-request tayo sa kanila, gagawin talaga nilang maayos yan. Actually, maayos naman talaga lahat ng ano, ginagawa nila. Yan, may pagkakataon kasi na yung mga forma po natin, syempre, mga ginamit na po yan, pinagamitan na. Yan, ginagawa na lang po natin ng paraan para magamit ulit. Minsan talaga, hindi may iwasan. May forma na medyo tumutumba ng konti, bumibengkong, humahapay. Ayan, pero yan, sabi ko sa kanila, gawa na ng paraan para hindi maaksaya sa palitada. Minsan kasi kakahabol po ng tuwid na poste, ginagamitan ng palitada, lahat na adjust. Kasi pagka tinansian po yan. Ayan, bali, ulitin ko, yung mga poste, wala po siyang abang na ano, wala po siyang abang na electrical. Okay lang po kay ma'am na wala na pong ilaw yung mga poste. Tapos sadyang matataas yung poste natin dito. Tapos yung gate din, medyo mataas din yan. Kaya nagpaabang na ako ng bakal. Ito, lalagyan pa to sa gitna. Abangan pa nila sa gitna yan. Yan, lagari muna rito. May circular naman tayo, pero kung saan magiging safe yung gumagawa po rito. Siyempre depende naman yun. Kasi yung iba masanay pa sa lagari, yung iba natatakot sa circular. Yan, bali ito nga po palang part na to, bintana. Yan, bintana po siya. Magkakaroon pa ng asintada rito. Tapos may header pa po dyan. Yan ay nalalagyan ng plastering niya. So ito, tatapusin na lang itong sa bandang ibabaw. Tapos ito, paikot na. Open po yan. Then ang mababaklas po rito, kasi may 120 cm na TND. Simula dito sa pader ng 120 na kinuha doon. Yan, hanggang dito. Yan ang mga mababaklas.
Yan, bali may luluwag po yung sala. Yan, wala muna tayong kisame. Bali, good news si client. Para nagpapadagdag na uli ng trabaho rito. Ayan, nagtatanong sa atin ng estimation ng ng kwarto. Ayan, depende mga karo sa Depende mga karo sa mga pipiliin pong materyales ni client. Sa drywall naman, wala naman pong pinagkaiba ang mga ginagawa dyan. Yan, bilang ng studs, bilang po ng pang division, hard deflex 1 port. Tapos nagkakatalo na lang po sa hamba at saka sa pinto. Minsan kasi dati nauuso pa yung ganito. Hindi na namin ina-advise na gumamit nito. Pero kung talagang gusto mo kagad na mabilis ang kwarto at ang budget mo tight, pwedeng ito. Kasi yung ganitong klaseng set ng PVC door, makakabili ka 1.5 to 1.8. Yan, mura na yun. 1.5 to 1.8, pero balang araw po madaling masira po yan kasi yung kinakapitan nito PVC or plastic lang. Tapos meron pang isa, yung molded doors. Ayun, medyo kaya pa rin yun, afford pa rin ang budget yun. Pero kung ako sa inyo, mag solid door na. So yun, magkakadepende. So ang range niya kapag gumagawa ng partition, kung wala na siyang kornisa, minsan umaabot ng more than 30. Yeah, more than 30 po ang nagagastos. So syempre marami pa tayong gagawin dito. Tatapusin pa yung kisame, tatapusin pa yung tiles. Yan. Then proceed tayo sa room partition. So sana ipagawa nga ni client kasi yun na lang ang nakikita kong kulang dito, kwarto. Kasi ito papagawa niya to. Kusina, halos livable na po siya. Kung pag may kwarto, livable na. Yun na lang ang kulang. Tapos yung mga karagdagan design, so kahit hindi na muna kung talagang tight ang budget. Gaya ng TV console, ayan, wall cladding. So kahit hindi na po muna yan. So at least livable na. Ayan, nakakasa na nga pala yung mga breaker dito. Ayan, bali 6 branches po yan. Tapos sa aircon, yan meron na tayo. Then bubuhayin na lang po yung ibang mga part ng outlet dito para magkaroon ng para functional na po tong living space. Tapos dito rin po sa kitchen area, bubuhayin na lang po yan. Yan, marami ring trabahong papasok dito pag natapos yung palitada. So proceed na po kami para sa mga steel trusses. So harap, yan, paikot. Yan, after na mabubungan, framing. After ng framing, electrical, dire-diretso na. Sana ipa-overall paint ni ma'am pagkatapos po ng room partition. Alalay na lang, Mark, alalay. Baka may pako, no? Tingnan mo. Wala. Ayan, nasa phase 4 na tayo. Badong, good morning. Good morning, boss. Kay Ricky. Good morning, boss. Yan, nagdala na po ako ng mga rito, ng mga pamorma. So hindi naman ganun kadami yung papormahan dito. Tsaka pwede naman pong ipalipat-lipat yan. Bali yung forma nga po pala nadala natin, assemble na. Yan, bali lalaruin na lang po nila dyan. Tsaka yung mga panukod may dala tayo. Ayan, halos sa puno na rin ang gamit dito. Yan, metal paring, meron tayo rito. Carrying channel. Yan, para sa kisame. Tapos sa Sahara. Yan, plastering at saka sa mortar. Hard deflex yan, meron na rin po tayo. Ang finish ng kisame nito, naka-pisum board lang po siya. Yan yung pinaka-finish. Tapos yung harapan, may bubong po yan, industrial. Tapos kasama na po dito yung yung insulation. So bali rito kung ilang piraso yung kisame, 7. Itong 4x8, 7 rin yung mga gamit sa insulation. Tapos dito, 3 yung nagagamit na pisum board, 3 rin sa ceiling. Yan, 3 insulation, 3 rin yung pang finish ng kisame. Ito asintado na. Yan, bago naman tayo mag-asintada rito, nabuhusan to ng termite solution kahapon, solignum. Yan na yung naasintadahan na. Kapag naasintadahan po yan, mukhang mabawasan pa namin ng konti yung lupa. Yan, tapos sa flooring tayo din, nasintada ulit.
Yan, punong-puno na rin po rito. Yan, kapag magpapagawa kayo ng row house, yan, kailangan unahin nyo muna yung front and back extension para mabawas-bawasan po yung mga gamit. Yung mga kisame, yan, unahin na yan. Para pagkatapos, linis tayo, pa-deliver naman tayo ng tiles para malinis. Sadya nga pala nang pinasok namin yung hollow blocks dito. Kaya nandito yung mga hollow blocks. Mas maano naman na yan eh. Mas magaan yan, no, Rick, na nandito. Yan, kasi ito, naka-obstruct kasi sa obstruction sa daanan. Kaya mas maigi dito na. Yan, kapag gagawa kami ng mga row houses, yung matic dito na, pinapasok na po namin. Actually, ang nagpasok naman niya, kung hindi ho sila, pwede naman yung pahinante, babayaran lang natin. Malaking bagay na po na naipasok yan dyan. Yan. Sarap ba magtrabaho rito? Parang tahimik rito ah. Wala si Kuya eh. Pag nandito si Kuya yung katabi namin. Yan. Madaldal. Makwento. Ayos din yun, ayos. Piniram nga kami ng drum. Oo nga. Sakali mawalan tayo ng tubig. Yan, may drum. Yan. Kasya ka, te? Ay, kasya naman. Ganyan talaga. Oo. Nakasama na yung mga panukod dyan, Rick. Sa tingin mo, magkakasya na kaya yan? Kasya na ho ito. Sige. Marami pa naman tayo doon. Magdadala na lang ako pag nagkulang. Rick, kunin ko na rin yung ano. Yung mga... Ito, wala. Pwede nang ano rito, isampa. Oo. Yung mga kalakal na po yan. Unti-unti nating pinapano. Junk shop. Para may pang ano tayo, pang Pasko, no, Rick? For the boys. For the boys. Ayan, galing po yan dito. Yan. Yung iba kasi dyan, reject na. Hindi naman na pwedeng gamitin. Kaya ito, kita nyo, bagong metal paring po yan. Mga bago lahat. Mamaya ba sa bubong dahil namin kaya yan eh? Pwede, basta hindi mauulanan. Baka mababad eh. May kulang pa ba sila? Parang may kulang pa na. Wala na ho. Kompleto na. Po yung ano. Eh, yung maliliit, yung W clip, nandyan din. Nandito na rin. Nandyan, okay, sige. Ayan, okay na tayo rito. Ayan, nandito pa rin tayo sa Fixport. Ayan, bali yung sa ongoing project natin, pinakabit na po natin yung downspout dito. May tendency po kasi pag naulan, baka dito gumapang sa kisame yung tubig para direct na po siya rito. Ayan, direct na pababa. Tapos dito naman, ayan, nakabit na po yung isang hardy planks. Ayan, kompleto na po siya. Yan ang pinaka-design sa gate. Abangan na lang natin yung color combination po niyan. Ayan, nagawa po kahapon. Ayan sa TV console. Master Joe, good morning. Hi, good morning. Good morning. Shoutout kay Master Dindo. Happy birthday. Iyon, no? Mabuhay ka hanggang gusto mo. Iyon, no? Parang may ganap mamaya. Ayan, bayaw po ni Louie. Batiin mo na yung bayaw mo, Louie. And happy birthday, happy birthday! Kuya Dito, happy Iyon. birthday! Buhay ka hanggat gusto mo! Iyon. Ayan, bali, dito nga po pala, nasabi ko kahapon, yan, halos winawasak talaga yung flooring dito kasi binabago namin yung mga sanitary line. Kita nyo naman, simula nung naumpisahan to, hanggang ngayon, wala pang improvement kasi marami pang aayusin. Ayan, para sigurado at maayos po yung flow ng tubig. Sa water closet, binago yan. Yan, may only pang kailangan si Louie rito, ipoprovide ko muna. Tapos sa closet, ayan, dalawa na. Yan, bali yung closet niya po pala na to, magkahiwalay po siya. Yan, sadya yan, kabilaan. Ito yung pinaka bedroom niya. Nauuso na ngayon to. Ang sukat po pala nito, 8 square meter po yan. Yan, 2x4. Pero naglalaro na lang yan sa pagpalagay natin 380 by 190 kasi may mga hollow blocks pa. Nabawasan na po yung sukat niya. Yan, halos ngayon, mga nauuso dito sa row house, mapapansin nyo, medyo modern na yung setup. Dahil maliit lang naman po talaga yung row house, 22 square meter. Nadaglag lang itong 6 square meter na to, pati yung 8, naging 36. Mas dito nilalaan ni client yung space. Ayan. Dito bali living space, kitchen area, then dining area. So dito na po nila nilalaan lahat sa 22 square meter per area.
Tapos hindi na po nila binabago yung location ng TNB or ng CR. Tapos doon na po sa likod yung pinaka bedroom. So para pag may bisita nga naman, medyo maluwag-luwag, malaki. Ang disadvantage nga lang, ang kwarto wala po siyang wala siyang exit, wala na po siyang bintana. Yan, pero may aircon naman po doon. Yun lang. So syempre pag kumuha kayo ng mga ganitong klaseng setup ng bahay, row houses, dikit talaga yan. Tapos wala rin po siyang setback sa likod. Kaya iba nagtatanong sa comment bakit wala daw bintana. So walang exit. Yun po talagang katotohanan. Wala po talaga siyang setback sa likod. Siyempre yung kapitbahay dun sa likod, magtatayo rin po ng haligi yun, ng extension. So yun, sana maintindihan po lahat ng viewers, lalo-lalo na yung mga bago. So ganun po talaga ang setup. So kanya-kanyang diskarte po sa mga nagpapagawa. So susundin natin yung setup nila kasi sila naman po talaga nagpapagawa. So tayo lang, gagawin natin maganda at maayos yung kanilang bahay. Ayan, marami pa pong gagawin dito. Nasa ano pa lang po kami, TV console, closet, at saka yung ang tawag dito, bed box, at saka yung headboard. Tapos ito, gawa sa aluminum. Kami, nagsasuggest kami na gawa sa aluminum yung kitchen cabinet. Mas maganda po yun, mas matibay. Every time na nagluluto kayo, iwas molds, iwas anay na. Diba? Yan. Alis muna tayo, babalik tayo rito. Bibigay ko yung mga kailangan ni Louie. Bali, nandito naman tayo sa Phase 5. Yan, dito gumagawa si Kuya Rigor. Ay, mga pintuan. Wow. Ganda na. Mga ganitong klaseng design, napakahirap nga lang po talagang i-prepare sa mga preparasyon. Pero pag natapos naman, di ba? Yan. Ganda. Yan, medyo makalat pa. Yan, bago matapos, clearing tayo rito. Kasi hanggang dito na lang po talaga yung trabaho natin. Hanggang dito na lang sa taas. Pero may gagawin pa rito sila sa sa likod ng pader na to kasi nga nagkakaroon po ng moisture. Yan na yung tiles nakarang araw yung tapos na. Yan, hambaw. So okay na din. Yan, natural varnish. Kuya Rigor, good morning Kuya Rigor. Parang may special na araw ngayon Kuya Rigor Ano ba meron niya yan? Meron, Dindo. Batiin mo naman. Ayan. Brad Dindo! Happy birthday sa'yo! Mabuhay ka hanggat gusto mo! Yan birthday ni Kuya Dindo. Kapartner ni Kuya Dindo to lagi si Kuya Rigor. Si si Kuya Rigor ang nakapesto rito para rito sa ceiling at saka sa wall. May makapunta. Ano ni Mrs. din, mansa rin namin. Nataon pa, no? Di bali, marami na bisita yan si Kuya Dindo sa lugar nila. Maraming barkada yan. Oo. Ayan dito. Preparasyon. Susunod na lang si Kuya Dindo rito. Marami pang gagawin dito. Pati itong mga ginawa natin sa slab. Lilinisin niya, waterproof. Tapos yung sa bubong pa nito sa taas. Sila na po lahat gagawa niya. Tsaka yung sa outside wall dito. Ayan. Ganda na. Diba? Kinis. Ang kinis-kinis ng pinto. Ayan. Puntahan natin si birthday boy. Si Master Dindo. Tara. Yan, dito na tayo. Happy birthday, Master Dindo. Oy, thank you very much. Birthday nga pala, birthday. Good morning kay Master Batang. Mga babati dyan, salamat Salamat ng marami. Ano ba? God bless sa inyo, baka naman. Ayan na. Bali, December 12. Late lang tong vlog natin. Yan, December 12 po kay Kuya Dindo. Tara. Tayo. Sige. Ayan, meron kaming pupuntahan ni Master Batang. Ayan. Balik tayo rito sa isa sa mga ongoing project namin dito sa Phase 5. Ayan, nandito ang team ni Master Batang. Ayan na. So, noong nakaraang vlog, sabi ko may mga kukumpunin pa po sila rito. Siyempre, isa rin po sila sa pinaka final touch po nito mga ginawa natin sa mga aluminum. Ay, si Kapitan, no? Kapitan, good morning. Good morning,
Nakapaningin. Sila ngayon. Bigay mo kay paring Joel, ito ang dapat na bahay. Sa tayo, Joel! Ganito yung setup eh. Ganito setup ng bahay niya eh. Setup ng bahay mo. Yan o. Manood ka. Yan. So, 18, by 22 ha. Ay, si Master Ryan. Good morning. Shout out. Saka si Vincent. Dapat na pala ganito kay Paring Joel. Oh, yun nga. Ito, buksan na yun dito sa gilid. Try pa lang yun. Sa pa dun eh. Oo. And then, Nakabitan po nila ng handle to. Tapos dito, yan may kulang pa rin. Cladding. Tapos ito, ako nagagawa nito. Pagsisili ko. Sa second floor nito pare, 3 kwarto. Nakakit ka rin. Ay, tama na? 3 kwarto nito. Dapat na ganito yung talaga kay Paring Joel. Malamig sa mata, no? Pagka ganito, no? Ganda. Nagpaganda rito yung cabinet niyo. Talaga, ano? Tawa siya. Di, ito nga talaga. Ito nagpaganda. Cabinet. Ito lang talaga. Malilinis. Oh, linis na. Linis, boss. Linis. Ito pare, para may kulang dito, no? Oo. O-offer mo na. I-offer mo na. Anong kulang dyan? Sabi mo. Balas, ma'am. Hindi, si Sir. Sabi mo, Sir, lagyan natin ng Sir, lagyan natin to. wall mirror. Grabe. Todo-todo gastos na. Ayan, silicone sealant na. Para naman sila alikabok dito ha. Kami nang bahala dyan, maglilinis pa kami. Meron pa naman kami 1 linggo rito. Pwede ka mag-imbak ng alak dyan. Ulam. Ulam sa ilalim doon. Lalim. Ang kaya nyo naman, mapababae ng bigas at siya ng ano. Kung ganyan din mo bumabae. Bale ito, after break time, yan, kakatapos na natin mananghalian mga ka-Rohouse. Pupunta tayo ng Anyana. Yan, bibigay tayo ng update doon. Yan na, papacheck up muna namin si Chanel. Ay Chanel! Say hi! Inamamaga yung kaliwang tenga ni Chanel. Saktong-sakto. Dadaling ko muna sila dun sa hospital din. Diretso tayo sa Anyana. So, let's go! Tara! Let's go na! Tara! Yan, papacheck up lang po namin si Chanel. Ayan, dito na kami sa hospital. After namin dito, diretso lang po kami ng ng Anyana para makapagbigay ng update dun. Hapon bukas. Pang umaga. O sige, paano ka na? Daming tao. Sabi ko nga, pwede ba pwede yung sinit? Oh. Check up lang naman sa tenga eh, di ba? Daming tao. Yan, babalik na lang tayo bukas, Chanel, ha? Hindi naman daw na masakit. Hindi. Siyempre para safe lang. Oo. Sige. Bali, nandito pala tayo sa may FC Tiles. Ayan, FC Tiles. Hindi na kami dumiretso ng Wilcon. Sinubukan naman namin to. At napakarami kong nakita ang disenyo ng tiles na mapagpipilian dito para sa mga susunod na project. Ayan. Bali, ang binili ko rito is 40 pieces na 30 by 60, 6,240. Ayan. Asa na yun? Napili natin. Kuya, ito na pa. Sir, okay na po? Nasaan ba yung napili namin dito? Ito na. Ito, no? Ito. Yun. Ito. Yan. 156. Tapos, para siyang semi deco stone. Yan. Ganda. Babagay din sa motive color ni Anyana yung ginagawa natin doon. Okay na, sir. Salamat po.
Dito na tayo sa Anyana. Eh si Chip pala oh. Bilib ako kay Chip eh. Pagka dumadating tayo, lagi nakasaludo yan. Yan. Yan ang dapat biyayaan sa Pasko, no? Yes. Baka naman. Baka naman sa Pasko. Baka naman, boss Lee. 13 months ko din Ah. Okay, dito na po tayo. Yan, bigay tayo ng final update natin dito sa Anyana ngayong araw po ng Huwebes. Bali yung mga binili ko po na tiles ay gagamitin po rito yun sa harapan. Ayan, bali nakapaikot po yung tiles nya. Doon din po. Tsaka rito sa dulo. So dito sa dulo, ito na yung pinaka poste nya. So sa plano wala na po tayong additional na poste rito, pero dadagdagan na lang po namin. Yan, para naka-umbok ng konti. At kapag install natin yung tiles, may forma po siya ng konti kahit pa paano. Ayan. Yan, bati tayo rito. Plastering. Kuya Richard, good afternoon. Good afternoon. Yan na. Yan na isang poste natin dito. Buhay na rin. Yan. Sa kabila. Yan, meron na pong flashing dito. Yan ang flashing. Tapos sa capping. Adonis, good afternoon. Good afternoon. Nandiyan sa'yo yung resibo? Na. Ay hindi, kinuha mo nga lang pala yan, no? Oo, kuha nga lang pala. Ayan, kumuha si... Ha? Oo nga na, isang nga lang daw yung nakuha mo. Ayan, dumaan sila doon sa hardware sa may area namin kanina bago pumasok. At kumuha ng additional na elasto sila. Hey Sandy, good afternoon po. Good afternoon. Yan, nakikita na yung ng closet. Tapos ito, adjust pa po yan. Siguro makukuha na lang dito sa closet area, mga 120 siguro. 120 cm. Kasi dito pintuan pa yan. So yung pintuan, ma-adjust pa yung pinto. Ito boss, dito na lang sila. Dito na yung ano niya. Oo, yan na yung pinakaano. Sige, tapos poste na pala yun, poste, tapos dito partition. Gawin yung partition. Hamba. Kasi yung isang hamba natin para dito sa kabila. Yan. Dami na may papahakot. Grabe. Kaya nga. Ayan yung flashing natin. Oo nga pala. Eh, shoutout si Kuya Richard. Ayan na. Shoutout, happy birthday, baka naman. Ayan, maraming bumabati kay Kuya Dindo. Ayan na. Bye. Bye. Shoutout na. Ayan o. Donis, happy birthday, Cam. Happy birthday, Kuya Din. Mamaya. Alam na. Bali kahapon nga po pala may pahakot pa ng back tire rito kaya medyo lumuwag na. So isang truck po uli yun. Tapos saan uli natin, magpapahakot po uli tayo. Yung assignment namin dito, pinapa-clear ko na lahat ng dapat ipa-demolish para dire-diretso tayo. So lahat po yan, pinapa-clear ko na. Para sa susunod naman yun ang ayusin, yung mga pinag-tibagan. Yan, para dire-diretso na tayo sa tiling. Yun nga po palang part po ng ano doon, yung existing na slab na inabutan namin doon sa flooring. Kasi yung back extension na yan, may buhos pa po yan eh. May buhos po yan. Ang binuhusan lang namin dito is yung corner tsaka yung dito sa may laundry. Medyo mataas po ito. Kaya panigurado, maano pa po ito, matitibag pa, titibagin pa po natin yan. Kaya medyo mataas po siya. Hindi naman pwedeng yung kitchen area mataas. So ito mababa. So dapat pwedeng pantay or pwedeng mas mababa. Yan. Yun lang ang kaso. Marami pang di-demolish, marami pang titibagin.
Yan, si Adonis unti-unti na po siyang nag-install po ng flashing sa mga pina-order po natin kahapon. Yan, bali ni isa-isa niya na po yan yung mga pina-order po natin ng isang araw. Kaya ito iniisa-isa niya na pong gawin po lahat at lagyan. Bali ito na po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Huwebes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video mga karokos. Yan, paalam po muna. Ito po yung yung tiles na binili po natin. Yan, para po sa poste. Yan, paikutan po natin yan. Yan, binalikan natin si Kuya Dindo. Salamat ha. Kuya Dindo, happy birthday ha. Maraming salamat po. Yan. Thank you Enjoy. very much. Sige, sige. Una na kami ha. Oo, ingat. Pinapauwi ko na po siya ng maaga. Sige na kuya. Para makapag-celebrate pa. Total naman hindi na po siya nag-break time po dito. Pinakain po siya ni ma'am. Yan, maraming salamat din po kay ma'am. Dito na nanghalian si Kuya Dindo.